Hello, we're going to test the Beats Rovi Pump 3500C. So, this relay was assigned sa M536 na feeder. So, sa M536 itong feeder na una nating itetest at isaset. So, ito yung kanyang nameplate, which is nandito naka-indicate yung kanyang serial number. Okay? So, first, baguhin muna natin yung time kasi ang time ngayon ay 4:53 or 16:53. Okay. So, dapat natin siyang baguhin. So, first, enter. Check natin. System info. Okay. So, system runtime. Check natin. Hindi pala siya dito. So, IED information. Wala rin siya dito. So, check natin, baka nasa data management siya, yung time. So, ang password po kasi is 4 na 0. So, kung gusto mo magbago, ganyan, dito sa digit na to, pag gusto mo i-move, left or right lang. Okay. For example, gawin natin 1, try natin, no? Dapat 4 na 0. Dapat mag-error siya. So, reject. Kasi nga, ang password ay 4 na 0. So, press escape daw para bumalik ulit. So, what if gawin natin tong 1, tapos 0, 0, 0. Mali na naman. Kasi nga, 4 na 0 yung password. Okay? Ayun. So, dito nyo makikita yung lahat ng data. So, do you want to probe? Check natin. So, clean. Ito yung data clear. Escape. So, try natin sa data record. Check natin kung nasaan ba yung time. Dari dito. So, sa relay. Relay set. 4 na 0 yan. Wala rin dito yung time. So, hanapin natin system set. Baka nandito na siya. So, okay, yun. System time. Ito na siya yung time. Okay, tama naman yung date kasi ngayon ay December 23 but yung time is mali. So, check ko muna. 16 dapat kasi ngayon ay 4:55. Okay. So, or 16:55. Okay. Check natin kung anong milliseconds na. Ito siya. So, yan. Ito yung time ko. So, chichempohan ko kung sakto siya. Enter ko siya. Yun. Tama na siya. So, balik na natin ulit. Do you want to save? Yes lang. Ganun lang. Pag magsisave siya, do you want to save? So, yan. December 23, 2023, 4:55. Okay. So, next. System wiring. So, balik tayo ulit. Pag pupunta ka sa menu, click lang yung enter. Ito yung kanyang homepage. So, click natin enter para mapunta sa menu. System info yan. System wiring. Pag system info, ka pumunta, lahat lang is makikita mo to view. Hindi mo siya ma-edit. So, kailangan mag-system set ka to edit yung mga nakalagay sa system info. So, punta ka sa system set, system wiring. So, yung existing na system ay 3 wires lang. Okay? So, verify natin. 3 wires lang siya. Check natin. Three wires siya. Okay. Check natin yung schematic na provide ni Engineer RV. Okay. So, as per dito, Y connected lang. So, dapat 3 phase, 3 wire lang siya. Kasi 3 wire lang yung existing. 60 Hz tayo and then, medyo binago ko na kanina pala, itong PT, yung existing raw na PT is 500/250.
So 500 volts yung primary, ito yung PT first, PT seconds, ito yung secondary. So 250. Sa GPT, ground PT, wala naman to. Wala tayong ganito. Sa CT naman, ang ikakabit raw na CT ay 800:5. So yung CT first, siya yung primary. Okay. Okay na. Next, NCT. So sa NCT, wala naman tayong ground CT actually na existing, pero gawin na lang natin for the future reference since residual lang siya nung tatlong passes, so gawin na lang natin 800:5. ZCT, wala tayong nakakabit. Ito is special CT or sensor na nakakabit dun sa terminal niya, no? Wherein kailangan mo ng special sensor, dito mo input yung primary values niya. So since wala, leave us blank. Rotation, ABC sequence tayo, no? Kasi ganito yung ating system sa zone. So pag gusto na natin bumalik, click left, no? Or escape pala. Okay, escape pala. So do you want to save? Change natin, no? Up or down? Yes. Okay. Okay. So next natin babaguhin ay dito is wala naman na. Next naman na natin ay sa relay tayo. Yung use relay, pinapakita dito kung ano yung naka-enable na relay. Kumbaga yung summary. But the problem is, hindi ka makakapag-set dito. So, escape natin. Punta tayo sa relay set kung gusto nating magbago ng settings. Again, the password is 4 na 0. Okay. So, now, here are the protections na available, no? You can see also the manual kung ano-ano nga ba ito. Pero ang gagamitin lang naman natin kasi dito is yung phase over current or yung OCR, and then the POR or phase open relay. Kasi ito lang yung meron sa existing, no? So kung in the future magkakaroon kayo ng pagbabago or magkakaroon kayo ng panibagong protection analysis, pwede kang mag-enable ng different function, depends on sa suggestion ng inyong consultant. Pero ang gagawin lang natin is ilalagay lang natin kung ano yung existing. So sa existing meron tayong overcurrent, but yung overcurrent ng existing is merong time delay, no? So base sa ating data gather, ang time delay niya is 12 seconds. So, hindi siya papasok sa instantaneous. Kailangan pumunta tayo sa time. So, meron tayong 4 na function or 4 na sub-element ng overcurrent, no? Meron tayong instantaneous na 2 stage and then time overcurrent na 2 stage din. So, pwede tayong mamili. Actually, dito lang sa dalawa. Kasi, kailangan natin ng time delay. Pag instantaneous kasi, mabababa lang yung kanyang time delay. So, dito lang tayo sa time. Next naman, pwede natin pumili either dito sa dalawa, walang problema. Pero syempre, kung mas maganda, dito na lang tayo sa mas naunang time, which is stage 3. So, next is i-enable natin yan. No? Trip or alarm, trip, no? Lagay natin siya trip or alarm kasi nga, kailangan rin natin ma-alarma, no? Kapag merong overcurrent. So, select tayo ng curve, no? Merong mga different curves na available dito sa width row, but ang existing kasi is definite lang. So, syempre, lagay natin kung ano yung existing. Next naman, so, base sa data gathering natin, ang sinasuggest natin iset as is 0.19, no? Kasi nga, ito yung almost the same sa existing na value. 0.19 or equivalent sa 152 amps, no? Ito is 0.19 nung 800 kasi 800:5 tayo. Pag pinindot nyo yung calcu, 0.19 times 800, 152. So 152 yung ating pickup settings or 0.19 times IN, wherein yung IN is yung 152, yung 800 rather. Next naman, yung delay natin is 12 seconds. So, yan, lagay lang natin.
Okay. So, do you want to save? Yes. Okay na tayo sa phase over current. Isa lang ang meron. So, next. Punta tayo sa phase open relay. Kasi meron nito sa existing. No? Inherent to sa existing. Ibig sabihin po kasi ng phase open relay, kapag meron dun sa ating PT na kinabit at merong nawalang any dun sa tatlong pase na yon, either A, B, or C, gagana itong si phase open relay. So, na-enable natin siya, trip alarm, and then yung pick up natin, ang gagawin natin, since kung ano yung mawala dun sa tatlo, so 1/3, which is 33.3%, or gawin na lang natin 30%, no? Run down natin siya, no? Round off or run down. Okay? Next naman, no? Typical kasi dapat meron tayong lagay na time delay dito. Sa existing kasi milliseconds lang, pero baka mag-cause ng nuisance. So gawin natin, lagyan natin siya ng delay. Gawin natin 1 seconds. Yun. Yung black V, 0.1 VN, ibig sabihin niyan, kapag 0.1 nung voltage natin, which is actually 480 volts, so kapag yung VN natin pala dito is 250, kasi yun yung nakalagay sa secondary ng PT. Ibig sabihin, 0.1 ng 250 or 25 volts at 25 volts. Kapag 25 volts lang yung voltahe ng tatlo and then may nawala na isa, ang ibig sabihin lang nun is ibla-block niya. Ibig sabihin kasi, kapag masyadong mababa yung voltahe, baka residual lang or baka remanence, magnetism lang yung nababasa na yun. Ang ibig sabihin nun, baka shutdown lang. Kasi kung shutdown, syempre meron tayong unbalance. Kasi dahil sa mga residual values ng remanence magnetism na kukuha ng PT papunta dito sa ating relay. So baka mamaya, pag nangyari yun, trip ng trip si ating POR or phase open relay. That's why kailangan may blocking. Other term for dito is inhibit, voltage inhibit. So next, escape natin and then yes. Okay. So kung mapapansin nyo, lahat na nakaset. So pag tinignan natin yung use relay, yan, OCR, makikita nyo, yan, in-enable natin yan kanina. Yun po yung use relay, no? So yan, pag left right mo, makikita mo dito yung mga naka-enable yan. Gaya yan, POR. In-enable natin yan. So nakita natin, the rest is disabled. Ibig sabihin, itong use relay is yung summary ng protection na naka-enable. Okay. So next is try na natin siyang i-test. No? So power up muna natin yung ating test equipment. Okay. So habang hinihintay natin, pag pumunta kayo sa data record, dito nyo makikita yung event, no? Yung event kung kailan merong nakalag na kung ano yung events na mga nangyari sa relay, no? Nakikita mo yan time. Naalala nyo, nag-enable tayo ng POR. So ayan, naglag siya, no? 1704 o 504. Nagbago raw tayo ng settings. Ibig sabihin, makikita natin dito yung mga logs, data logs. It could be trip or pagbabago ng settings, no? So makikita natin kung sino or what time natin ginalaw or may gumalaw dito sa ating mga settings, or kung nag-pick up ba or nag-trip yung ating protection. Okay, makikita yun sa events, even the fault. Next is yung fault dito. Ang ibig sabihin nito, dito natin makikita yung mga fault values na magagamit natin kapag mag-i-investigate ba tayo ng trippings na nangyari sa ating system. So first, okay ng ating tester, gawin natin is magkaroon tayo ng metering injection. So ang ibig sabihin ng metering injection, i-verify natin na
mag-inject tayo ng currents wherein check natin kung nare-receive pa talaga ni relay yung ating ini-inject or hindi. Okay. So, okay. So, gagawin ko mag-i-inject ako isa-isa sa relay. Okay. So, inject ako 5. Check natin no, sa metering. So, measurement, yan. Enter. Current muna tayo, no? Inject tayo muna current. So, now, start. Dapat, pag nag-inject tayo ng 5, mabasa is 800. So, ang nabasa ngayon is 799.056. So, ganyan. Ilalag natin dito sa ating test form. Kanina may naroon tayo nabasa 056. Actually naglalaro-laro siya. So hindi naman natin kailangan na hantayin pa yan kung kailan niya mag-stable kasi walang ganun. Kasi every time nagbabago-bago siya kasi hindi naman fixed, walang perfect na equipment, wala rin perfect na relay. Meron tayong mga impedance ng kable. So hindi 100% nare-receive ni relay yung ini-inject. So, in-inject natin is 5 amps equivalent to 800 amps in primary, which is 799 ang nakita natin dito. So, almost equal. Next naman, stop natin. Then, inject tayo ng phase B. So, mahalaga isa-isa natin siyang injectan, no? Start. So, yan. So, yan yung nababasa ng ating delay. So 798, 740. 798, 740. Yeah. So siya. Next, phase C naman tayo. Okay. Ayan. Natin. Current. Yan. 799.648. So, lagay natin. 799.648. Okay. So, try natin, no, sa ground. Sa ground or 3IO, yung residual lang ng tatlo. So, ang nababasa niya, pag sa ground ay 799.264. So, lalagyan natin 799.264. Equal lang yun sa isang pase na in-inject natin. Kasi nga, magkakaroon lang ng ground kapag may residual dun sa tatlong pase. Okay. Mapapansin nyo, meron na nag-trip kasi nga, inabot niya yung settings natin. So, acknowledge. Pag magre-reset, pindot lang acknowledge. Okay. No? Okay. So, next natin ay voltage naman tayo. Iyan. Unfortunately, ang kaya lang ng ating equipment is 120 volts. Pero ang gagawin natin, 120 volts per phase. So, try natin mag-inject ng 240. No? Kasi 120 volts lang kada pase yung kayang inject ng ating instrument. So, gagawin ko, zero natin, tapos 120. So, yan. 120. So, try natin. Check natin. Ito is, so I think dapat muna natin baguhin yung PT ratio kasi nga hindi niya kaya yung 250 volts, no? Na line to neutral kasi line to neutral yung 250 volts natin. Okay, so ang gagawin natin, baguhin muna natin yung PT ratio sa system info para lang ma-check natin, no,
or matest natin yung PT value. So system set pala. Yan. Tanong natin PT3 value siya. Okay. So since hindi natin kaya na mag-inject ng 250 volts, so for the purpose of testing, para makita kung accurate ba siya, gamitin na lang muna natin yung value na 110 volts, no? For the purpose of testing lang po yan, no? Hindi po yan yung sa actual. So 250 rather 110, kasi nga typical ang kakayahan ng equipment is 120 volts, no? So 250 kasi nakaset or existing. So for the purpose of testing, gamitin natin is 110 volts. Okay? So try natin mag-inject ng 110 volts line to line. Ayun, check natin. Measurement. Ayun, ito ang nabasa, 500. Kapag ginamit natin yung 110, ito yung ating mababasa, no? So, sulat ko na lang. 500.238, 500.373, 500, 499.80, 499.87. Okay, yan yung ilalagay ko sa report. Mahirap kasing gawin na i-stabilize pa yan kasi mahirapan tayong maghanap niyan kasi palagi yan magbabari. So ayan, for the purpose of testing lang po yan. Okay, so stop natin. Now i-test na natin yung overcurrent protection, no? So sa overcurrent protection kasi ang settings natin is 0.19, 0.19, no? 0.19 and then time delay is 12. Yung IN natin kapag primary is 800, pag secondary is 5. Pero since ang injection natin is secondary, syempre ang gagawin nating IN wherein yung multiplier is 5. So kapag pinultiply natin ng 5, ang pick up settings natin is itong value na to, 0.95, no? Now, para ma-check natin, no, kung mag-operate ba siya o hindi, ang gawin muna natin first is hanapin natin yung pick up value ni relay. So pag sinabi natin pick up value, dito siya mag-uumpisang mag-sense na mag-trip. So once na mag-pick up, ito yung magiging point niya wherein magdidesisyon na siya na i-trip niya yung relay. Pero reminder, kapag nag-pick up siya and then bumaba ulit, ibig sabihin temporary lang pala yung value na na-register niya, no? Parang nagkaroon lang nung tinatawag na mga fluctuation or transient, no, na event. So hindi pa siya mag-i-start na mag-trip nun. So para malaman natin kung kailan ba siya mag-pick up, mag-inject tayo ng value below dito, mag-start tayo below dito, and then suddenly increase natin. So check natin kung kailan iilaw itong pick up na LED. Okay, so try natin. Start tayo sa phase 8. So 0.9. Then ira-ramp natin siya sa 0.001. Okay. Okay. So ito yung variable yan. Auto test. Manual test. So yan. So gawin natin, inject tayo, no, 0.9. Check natin kung kailan iilaw si
relay. Okay, yan. Check natin current. Check natin kung kailan ilaw sa pick up. Okay. Inject in 3, 2, 1. Wala. 0.9 inject ko. So 0.9 ng 800. So ang mababasa niya dapat is around divide 5. 144 dapat ang mabasa niya. So almost equal. Okay. Increase ko. Okay. Nasa 0.91, 911, 0.92, yan. 96, 97, 98, 99, 9.93, 9.92, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 94, 41, 942, 943, lang ha. So, ang settings natin, 95 times 943, 944, 945. Natin na wala pang milaw na pick up. 6, 947, 948, 949, 0.95, 951, 952. Yun, 0.952 siya. Nag-umpisang mag-pick up. Yan. So, sa 0.952 siya unang nag-pick up, no? So, try natin, no? 0.952. Yan. Stop natin ulit. Pag ni-stop natin, nawawala yung pick up. So, ibig sabihin, 0.952 yung kanyang pick up value. No? Mas mataas ng konti dun sa nakaset natin. Okay. Ayun, nag-trip siya. So, pag nag-inject tayo ng 0.952, ayan, nag-trip na siya. Yung time, yan, umilaw. And then, umilaw yung fault. Ibig sabihin yan, nag-trip na yung ating protection. So, at 0.952 na injection natin, nag-trip siya at 12.057. So, ang pick up natin dito is 0.952. And then, yung trip time natin is 12. Ang time natin is 12.057. Okay, 12.057. So, yun, lapit. Ito yung ating settings, 12 seconds, no? Amazing. So, next, try natin 0.998. Sukatin natin yung time. Siyempre, mas mataas ito sa pick-up value natin. Meaning, dapat sure mag-trip yan. At 12 seconds, no? So, yan. Start. Check natin. Anong oras tayo mag-trip eh. Yan, 12.003. Nag-trip ulit. Time. Fall. So, 12.003. Okay. 12.003. So, next, tatapusin natin yung table. Pero before doon, gusto ko munang makita nyo yung ating event record, no? Data record. So, sabi natin sa event kanina, dito makikita yung mga nangyari sa relay, no? So, ayan. At 7:20, karoon daw DO control. Anong DO control? Nag-change daw ng STU or status from 1 to 0. Ibig sabihin po niyan, nagbago yung output ng relay. So, ayan. Nagkaroon, ang reason is ito. Trip ng OCR phase A. Phase A kasi nag-inject lang tayo sa phase A. Phase A pa lang. Mamaya gagawin natin yun sunod-sunod sa phase B at phase C. Ibig sabihin,
makikita natin dito yung data, no, nung ating fault. Makikita natin dito yung event, no, nung nagka-fault. So kung gusto natin makita yung data, punta tayo sa fault. Okay, ayan. So yan, no, dito natin makikita, no, yung mga value ng fault. Tsaka yung time na dito rin, no. So ayan yung time, fault timestamp. So check natin, no, fault timestamp 8 pick up contents MPSA, ayan. So ito yung value ng voltage, tapos ayan yung trip value ng current. So yan yung fault event. So 1, 2, 3, 4, no. So dito nag-register, no, yung mga fault na nangyari dun sa relay, itong timestamp. So 509 kasi ang pinaka last dito sa number 1. So 1 out of 8. So remember, halimbawa mag investigate ka ng fault. So click lang yung app na enter, and then punta ka sa data record, and then check mo yung fault, no. Yung pinakauna, yung 1 out of 8, ito yung pinaka-recent fault na nangyari. So, pag gusto mong lumipat sa 2 out of 8, click mo lang tong left or right, no? Okay? So, yung 1 out of 8, ibig sabihin yan yung page doon sa fault na recent. So, ang numbering pala ng fault, no, events is itong no, tapos 001 out of 005. Ibig sabihin ito yung una sa list or recent dun sa 5 faults na record niya, no? So 5 is ibig sabihin ito na yung mga total faults na nangyari. Okay, so yung 1 ito yung recent. So para mapunta ka, no, into different fault, no, yan, click mo lang yung up and down. Makikita mo rin, papansin mo, habang binababa mo, mas yung time niya, clock time niya is mababa. Kasi nga, habang tumataas yung number, dito sa fault number, ibig sabihin, mas lalong lumalayo, no, dun sa recent, yung time ng fault na nangyari. Okay. So, 5 pa lang yun nakuha niyang record. So, tignan natin yung pinaka-recent wherein yung 1. So, pag gusto natin kunin yung value ng fault dito at 17:20:43 or 5:20 PM, no? Ito yung kanyang mga values. OCR daw. Yan, nag-trip, no? Or pick up content, space A, kasi space A lang yung inject natin kanina kung kaya siya nag-trip. So pag gusto mo pang makita yung other values, ayan, pag nag-click ka left to right, makikita mo yung other values ng fault dun sa fault number 1. Okay, yan, space A, and then makikita mo yung voltage, no, nung time na nagka-fault, and then ito yung time, ito yung trip current, no. Ito yung trip current na nag-register kung kailan nagkaroon ng fault. Yan yung value ng in-inject natin kanina. So, ang last injection kasi natin is 0.998 amperes, no? Pag minultiply mo yan sa CT ratio, ang value niyan is 1.59.68. So, almost lapit dyan, no? Kasi yan yung ating latest fault simulation. So, 7, yan. Frequency niya, and then yung output na gumana, and then dito i-neglect nyo na lang. Siguro pag may special case pwede natin siyang explain sa fault recording siya. So relay count, pag binaba natin, ibig sabihin ito yung total ng counts ng mga trippings na nangyari. So sa ngayon, sa kakasimulate natin kanina ng fault at saka nagmi-metering test tayo kanina, inaabot na pala yung ating relay. So nakakalimang
fault simulation na tayo. Kaya ito yung ibig sabihin ng relay count, ito yung number of trips na nangyari per function. So OCR pa lang yung tinitest natin. So meron na siyang 5 trips na nangyari, no? Sa other, wala pa. OPR. Ito yung POR rather, ito yung ating sinet kanina. So mamaya dapat magbago na to. Okay. Kung mapapansin nyo sa relay count, nakakalimang fault na tayo. Tugma yun sa ating fault. Nakakalima na tayong events, no? So dapat pag nag-simulate tayo ulit ng fault, mababago na dapat yan. So okay, try natin ulit. Simulate tayo ng fault naman. So reset na natin. Pag re-reset, click acknowledge, no? Para mawala yung LED targets. Okay, next. Sundin natin, no, yung ating ginawang table. Next, inject natin 1.045 amperes. Okay? So 1.045 amperes sa PCA pa rin tayo. So 1.045. Okay, start. Seconds, dapat mag-trip siya. Ayun. Yan, nag-trip na. Kanina, nireset na natin siya, di ba? So, reset natin ulit. Check natin kung ano yung trip time. Trip time niya is 12.002. So, lalagay natin dito sa ating table, 12.002. Okay. PCA pa rin tayo, no? Dinamihan natin yung points. Ngayon, balik tayo ulit sa fault record. Yan, nagbago na. 6 na. Kasi nakaka-6 simulation ng fault na tayo. Okay. So, ito yung kanina at 5:20 PM. Ngayon is around 5:28 or 5:29 PM. Ayan. Ito yung recent. Wherein, nag-inject tayo ng value na 1.045. Pag tinimes natin yan sa CT ratio, 1.045 times 800 is to 5, 167.2 yung expected reading niya, or wherein yung sequel. So ibig sabihin ito yung latest fault na ating sinimulate. Okay, pag gusto nating i-clear yan, no, mas maganda i-clear natin yan. So after testing kasi baka mamaya mag-record na yan, malilito yung mga magde-data gather. So sinasuggest ko i-clear yan later, no. So yan, no? So, data clear. So, nandito yan. Sa data management, pag i-data clear natin lahat, yan. So, all data, i-clear natin. Yes. Balik tayo ulit sa data record, event. Nag-clear tayo ng data. Ito yung last event. So, wala na. Yan lang. Kasi nga, clear na natin lahat ng data. So, wala na. Relay count wala na kasi cleaner na natin. So maganda to after testing, dapat clear siya. Okay, next, kompletuhin na natin, no, yung ating testing. So next, last 1.9 sa PCA pa rin. So 1.9. Pick up na siya. Yan, nag-trip. Trip siya at ayan, 11.996. So yan yung ilalagay natin. Okay. Next, 2.85. PCA pa rin. $11.993. 11.993.
0.993. So, tapos na 2.85. Tapos na tayo sa phase A. Next naman sa phase B. Kuhanin natin yung pick up niya. Okay? Phase B na tayo. Yan, phase B. So, ang pick up dapat is around 0.95. So, mag-start muna tayo siguro 0.94 para malapit. So 0.94. Okay. So, gawin natin, reset natin. Hanapin natin kung kailan magpipick up si relay. So, mention niya. Okay, check natin kung kailan siya magpipick up. Inject ako ng 0.94 and then increase natin na paunti-unti. So, 0.941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 95, 951, 952, wala pa rin. Ayun, 952. Mag-pick up na siya. So yan, 0.952, mag-umpisa na siya mag-pick up. Try natin kung mag-trip siya. Ayun, nag-trip siya. Kaso at 13.778, medyo malayo. So, ang reason yan is, nagkakaroon pa kasi ng tinatawag na hysteresis. Meron pa rin nag-i-impede kasi nga almost equal sa pick-up settings. So, try natin i-retest ulit to check its repeatability. But for me, pasado naman siya. No? I-check natin ulit. Or mag-inject tayo later ng mas mataas sa kanya. So, nagkakaroon kasi ng hysteresis. So, acceptable yun sa relay. Tsaka lapit pa rin sa 12 seconds. No? So, yan. Nag-inject ako ng 0.952. Ito, 12.471 yung register. So, ang pick up niya is 0.952. Then, nakuha nating value is 12.471. So, at 0.952 ng phase B, 12.471 yung ating nakuha. 12.471. Okay, pasado. Next. No? Try natin yung 0.998 base sa ating next point. No? So, nag-increase tayo ng current. No? So, check natin kung ganun pa rin ba yung behavior niya. Wherein dapat mag-trip naman talaga siya. So, inject tayo. Start. Hintay tayo na 12 seconds. Pick up siya ngayon. Hindi pa nag-trip. Mag-trip pa lang. Pag nag-trip, lalabas na yung time yan. So, nag-trip na siya. 0.998, trip siya at 12.003. So, lalagay natin sa 0.998, 12.003. 12.003. Okay. Next. 1.045. So, gawin natin 1.045. Okay. Set lang. Inject. Yun, trip na siya. Value sa 1.045 ay 12.002. So, lalagay natin 12.002. Next, 1.9 amps sa phase B. So, reset natin 1.9 amperes.
1.9 is 11.998. Okay, last sa piece B is 2.85. So, reset. 2.85. 11.99. Natapos na natin yung sa phase B na table. Ngayon naman, phase C na tayo. Okay, hanapin natin yung pick up ni phase C. So, start tayo ulit, 0.94, no? Injection and then increase natin. So, start ko ng 0.94. Tapos, increment natin siya ng 0.001. Okay, start. Check natin, no? Yan. So, yan. Nag-inject na tayo. Check natin kung kailan siya mag-pick up. So, okay. 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 48, 49, 95, 951, 952, yan, puro 952 ah. Yan, mag-i-start na siya mag-pick up ng 0.95 itong in-inject natin. Yan, magbabasa niya, 251.3. Ayan, ang nakuha niya is 12.561. 12.561, 0.952 pa rin siya nag-pick up. So, 0.952, 0.952 sa PC, nakuha natin is 12.561. Okay, balik tayo. 12.561. Okay. So, inject tayo ulit sa PC ng mas mataas. Kaya nung in-inject natin kanina dun sa other phase. So, mag-start tayo sa 0.998. So, 0.998. Next, 1.045. Set. Next. 1.045. Okay. 1.045, 12.004 ang rating. So, 12.004. Okay. Reset natin. Next. Ang next ay 1.9. 1.9. So, dito makikita yung trip time. Ito is relay tester to. Software to ng relay tester. So, by the way, ito pala siya. Yung tester natin. HY661. So, nag-tip na 11.995. So, 11.995. Okay, last sa PCI 2.85. So, reset 2.85.
11.994. Okay. Tuloy, tapos na tayo, no? Kung titingnan natin, no, sa record, balik tayo ulit, record. Data record. Ang huli nating trade na ginawa is sa PC. So, pag tinignan natin sa fault, sabi natin, itong 1, ito yung pinaka-latest, no? So, 13, ito yung total events, no? Ng fault niya. So, ayan, pag ni-left right mo, makikita mo yung detail yan. PC, kasi PC yung last natin. Then, voltage value and then current value, ayan. So, again, malaking tulong itong mga values na to pag mag-conduct tayo ng fault analysis. Okay? So, gawin natin, no? Dagdag tayo ng points. Gusto ko, sabay lahat, phase A, B, at saka C. Gawin natin ganun, no? So, IA, IB, IC. IA,